Ano? Pati ba naman si Kitty? Walang hiya naman kayo talaga, oh. O, pakinggan natin itong isa pang issue na to bago tayo magtapos. Inaatake daw itong si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, dahil kilalang alay siya. Alay, alay, best alay, ganun. Hindi alay, na inaalay, ganun. O, naalay siya ng mga Duterte. O, sige, Inday Sara, pasok! 2 poison arrows. Unang-una, sabihin na natin 2 poison arrows. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong Vice President. So merong anggulo dyan na politika. Tapos meron gusto siyang kunin ng US government. Ma'am, galing po ako sa Davao City, ma'am. And nakita ko talaga yung mga members ng Kingdom of Jesus. Me, as member din ng Kingdom of Jesus Christ, kasama yung mga taga Davao po. Nakita ko talaga kung ano yung ginawa ng mga police doon, ma'am, kung paano naging heightened yung presence nila doon. Following June 10, kung saan yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ talagang natakot, na-traumatize yung mga bata, yung mga kababayan, if you have seen the videos po kung bakit. And then, ang pakiramdam ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ or also Davaoenos and as Filipino citizens that this administration is using all the government's instrumentalities, to take down Pastor Apollo Kibuloy and the Kingdom of Jesus Christ as well as SMNI. Kayo po, ma'am, as taga Davao din po, kilala niyo naman po si Pastor. Ano po masasabi? Oy, Ma'am Hannah Jane Sancho, ang ganda-ganda ng boses mo dyan, ha? Sa ganda ng boses mo, baka magkaasawa ka ng 5, ha? Ang ganda ng boses ng Hannah Jane. Sabi mo naman yan, para siyang geisha. Lupit ni Ma'am Hannah Jane Sancho, ha? Sabi niyo po dito, ma'am? Unang-una, number 1, nasabihan ko yung mga kapatid, mga kasamahan natin sa Kingdom of Jesus Christ. At pangalawa, yung ating mga kapatid, mga kaisuunang Davaoenyo na kalma, kumalma lang. Huwag silang lumaban, huwag silang, they do not resort to violence sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang paniniwala at para sa tingin nila tama para sa bayan. So kalma lang, respetuhin natin ang batas, respetuhin natin ang gobyerno. Si Pastor Kibuloy kasi, he suffers from, ano bang tawag dyan? Sabihin na natin 2 poison arrows. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko nung ako ay tumakbong Vice President. So merong anggulo dyan na politika. Tapos meron gusto siyang kunin ng US government. Yun naman, hindi politika yon. Yun yung related sa mga cases niya sa United States of America. And I understand he's well represented by lawyers doon sa mga cases niya. And even dito sa Pilipinas, he's well represented by lawyers. So, yun yung, yes, as I said, he suffers from 2 poison arrows, both political and yung legal problems niya. Yun ang problema. Kasi, unang-una sa lahat, minsan being a friend of PRD can sometimes be, kumbaga, minsan it can be good, it can be bad. Most of the time, it can be bad. Wala naman talagang benepisyo na maging kaibigan ka ni PRD. Kung ikaw para ka sa Pilipinas, para ka sa bayan, mahal mo Pilipinas, mahal mo Pilipino, gusto mo maging maganda Pilipinas, maging pagkaibigan ka kay PRD kasi tutulungan mo siya sa pagpapaganda niya sa Pilipinas. Pero in terms of yung personal benefit, katulad ng mga kaibigan ni Bongbong Marcos ngayon, yung benepisyo ng mga pangungulimbat nila,
Yun, walang ganun kay PRD. So, most of the time, ang pakikipagkaibigan mo sa isang Duterte can sometimes be a curse. Kasi nga, dahil maraming kagalit si PRD, pati yung hindi nila kaya si PRD, ikaw yung pagbabalingan nila. So, yun yung nagiging sakripisyo mo sa pagmamahal mo sa Pilipinas, babatikusin ka ng babatikusin. Oh, so walang kwentang kaibigan to si PRD. Unang-una sa lahat, di naman niya nagbibigay ng pabor. PRD, di naman nagbibigay ng pera yan. Di naman niya nagbibigay ng pamasko. Ito si PRD, kung magiging kaibigan mo siya is because mahal mo yung ginagawa niya para sa bayan, makabayan ka. Pero kung kakaibigan mo si PRD para makahingi ng pabor, puta, maniwala ka, mabubulok ka na, wala pang binibigay sa iyan. Oh, wala pa mga bossing. Wala, as in walang wala. Oh, ngayon, ang problema madidimanda ka. Itong si Pastor Apollo Kibuloy. Problema niya na masyado niyang mahal ang Pilipinas at nakipag-usap siya, nakipag-tandem siya kay PRD. Tapos, putya yan, bisit na bisit pa Amerika sa kanya. Dahil nga yung simbahan niya sa Amerika, palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Ginawan nila ng kaso si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Ang problema, hindi nila masimulan yung hearing dahil wala silang mga ebidensya. Yung mga, actually, hinaantay na nga lang nila yung extradition treaty na yan eh. Kung wala lang gurgurang patayan at extraordinary rendition na magaganap, lahat ng mga yan naharapin ni Pastor yan dahil walang ebidensya na makapagpapatunay sa mga akusasyon nila. Yung kaso sa Amerika is 11 years old na. Ang tagal hanggang ngayon hindi pa nagsisimula yung hearing diyan sa kaso niya kasi nga ang Amerika di umano ay nakipag-usap sa kanya para i-dismiss yung mga kaso niya, pero kailangan umamin siya kahit sa isa lang. Kahit ano diyan sa napakaraming kaso mo, umamin ka lang kahit isa lang. Kasi, putya, nag-case build up sila, ginawa ng maraming kaso, tapos biglang biglang maa-acquit, mapapahiya ang gobyerno ng Amerika. Kaya dahil ayaw nila mapahiya ang gobyerno ng Amerika, ang gusto nilang gawin kay Pastor Kibuloy, tsugiin na nila kasi nga, kasimple-simple. Marami silang ginawang kaso kay Pastor, tapos kung ma-deny lahat yun, kung ma-prove na wala siyang kasalanan sa lahat ng yun, uubusin ni Pastor Kibuloy ang pera nila. Dahil sisingilin niya sila sa stress sa mga pinagbabayad niya sa mga abogado niya. Kaya itong mga kano, ang gusto nila, ma-deads na lang to si Pastor para wala na silang problema. Di considered as closed na yung mga cases na pinatong-patong nila kay kay Pastor Apollo Kibuloy. So ganun yun mga bossing. Kaya siya inaatake dahil siya ay maka-Duterte and at the same time dahil yung kanyang simbahan ay malaki, mayaman, mayabong at ang kanyang simbahan ay in order. Palaki po sila ng palaki, palakas sila ng palakas at kada may mga structures na itinatayo, mga modern construction marvel na itinatayo itong Kingdom of Jesus Christ, ang pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, sinasampal nilang gobyerno natin. Dahil kung ang KOJC kaya nilang gawin sa kanilang simbahan, bakit hindi kayang gawin ng gobyerno natin using yung pondo ng gobyerno, using taxpayers' money? Kaya walang asenso Pilipinas kasi ang sabi nga ni Pastor, sa KOJC, zero corruption. Sa Pilipinas, corruption first bago project. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo. Sino may mga nagdi-delete na naman ba EJ Banateros ng ng mga natin commenters. Mamaya yun, mga taga-Canada tsaka taga-Amerika yung dinidelete nyo ayun, patanggalin ko lahat ng mga jacket mamaya. So yun na lagi natin sinasabi
Yun ang lagi natin sinasabi. Etong si Pastor Apollo Kibuloy, sa totoo lang, hindi nakabuti sa kanya. Itong pakikipagkaibigan niya sa mga Duterte. Pero okay lang, si Pastor Apollo Kibuloy kasi, para talaga siya sa nation building. So kung gusto mo, sabi nga ni PRD, kung gusto mo maging presidente, tapos gusto mo lang ng perks, gusto mo lang mag-enjoy, biyahe-biyahe, pucha, kawawa Pilipinas. Pero kung ikaw naman ay presidente tapos mahal mo Pilipinas, maganda nga ang Pilipinas pero ikaw ang kawawa. Dalawa yan eh. Dalawa yan. Dalawang klase ng presidente yan. Yung sarap ang buhay ng presidente, mahirap ang buhay ng mga tao dyan. Pero kapag ang presidente hindi masarap ang buhay, sigurado ko masarap ang buhay ng mga Pilipino. Ganon ang kabaliktaran. Nung panahon ni PRD, hirap ang buhay ni PRD. Basa siya ng basa ng mga batas. Tapos, tinitipid yung pera ng gobyerno. Hindi sila kumakain ng masarap dyan sa Malacanang kahit may mga secretary meeting, cabinet meeting. O kasi nga, hindi nila pera yan. Hindi din daw nagbi-business class yan si PRD. Kasi nga, hindi niya pera yan. Hindi rin yan masyado nagabiyahe-biyahe. No, mga first half or first 2 years or first year. Pero yan, kumbaga, si PRD has always been frugal and always been matipid sa lahat at mahal niya ng Pilipinas. Tinan mo, ang ganda ng buhay natin for the past 6 years. Tinan mo si PRD. Ano nangyari sa kanya? Pucha, parang tumanda siya ng 20 years. Ang lakas-lakas niya pa, nakakalakad pa siya nung naging presidente. Pagtapos, hindi na makalakad. Pagtapos, binubuhat na halos si PRD. Ganon kahirap maging presidente. Kaya nga takang-taka ko dito kay Bongbong Marcos. Kasi mahina naman ang kukote niyan. Mahirap maging presidente, pero parang ang sarap-sarap ng buhay niya. Michelle Mangrin, maraming salamat Salamat sa iyo. Buti na lang nandiyan ka. Oo, buti na lang ikaw ay gising pa dahil kung hindi, naku, wala na. So ngayon, etong si Bongbong Marcos, makikita mo, ang bata-bata pa din. Pa-vlog-vlog pa din. Pa-party-party, pa-karaoke, pa-concert. Tinan mo, sarap ng buhay ng presidente ngayon. Tinan mo, Pilipinas. Magulo Pilipinas, tama? Kaya kumuha kayo ng presidente na talagang willing isakripisyo yung buhay niya para sa bayan. Hindi yung pera-pera lang. Sa loob ng USA. So, ayun, yes. Ano yan? Dalawa yung sa kanya. Yung legal problems niya sa USA. And so it's always been the US and being a friend of Duterte, which is also a curse. Ayan, palakpakan natin